Kaya di na rin ako gaano makapag-edit, makapag-upload. Kaya, kasi yun nga, nakapokus ako ngayon sa goal ko na manggamot ng mga tao. Ayan. Di ka naman talaga totoo gwapo eh, pangit ka eh, gumagano sila. Pero alam ko naman sa sarili ko na wala namang ginawang pangit ang Diyos. So, ayun. Yun na lang yung nasa mindset ko. Nung dati, medyo nasasaktan naman po kahit papaano. Kasi ako, tao lang din naman ako, gwapo. Pero, kahit paano, nasasaktan din. So, yun, hanggang sa nasanay na lang din. Ang daming di naniniwala sa akin ngayon kasi akala nila, ako kasi dati po, yung mga ginagawa ko tulad nun, conductor, attorney, ganun. Iba-ibang persona ba? Akala lang nila nagtitrip ako ngayon. Hindi nila alam seryoso na pala ako. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Hi guys, ako nga pala si MJ Sable o kilalang Exotic Handsome o minsan din mag-attorney, poging healer, ayan. Ako po ngayon ay nag-aaral ng panggagamot o lihim na karunungan. Paano napasok sa isip mo, sir, yung ganito? Dati po kasi, trip-trip lang ba na nagbibideo-video, ganun. And so, yun hanggang sa medyo nagkapangalan na rin about sa comedy. Tapos ito, sobrang curious ko din po kasi nagsimula po yan nung nakikinig ako ng mga stories sa mga YouTube, ganun po. Yung mga about sa mga aswang, ganun, sa mga spirito, elemento. So yun, na-curious ako hanggang sa nag-live ako sa TikTok. Nag-scroll ako sa TikTok and nakita ko itong si Maestro. Si Maestro Ozzy po. Siya po yung mentor ko po ngayon. And yun, doon na po ako nahuksakan sa about sa spiritual. Pero magbalik po muna tayo sa dati na yung ginagawa nyo sa social media. Paano nyo po naumpisahan nyo? Paano nyo discover yung talent nyo? Dati po, pandemic po ako nag-umpisa eh. Nag-start lang po ako sa random videos hanggang sa may nag-trend akong isang video. Ayun, conductor. Yung si conductor po, nagbibigay ng mga payo about health pero mali-mali. Tapos after nun, si Mang Tony naman po, yung lawyer, yung nag-illegal advice. Tapos pagkatapos nun, si Pogi Sigina. Ayan, yung sumasayaw po ng gano'n, no? Ayan, so pagkatapos na po nun, eto na po, si Exotic Handsome na yung puro singit-singit na sa mga videos, yung bigla-bigla na lumalabas. Yung may mga kasamang, tawag nito, mga foreigner. Ayan, so minsan napagkakamalan na din akong foreigner. Kaya, minsan nga, Koreano nga yung kanila sa akin eh. Korean, Thailand, ganun. So, okay lang naman sa akin ka. Ano po yung inspirasyon nyo noon nung inumpisahan nyo na to? May pinagayahan po ba kayo o original na naisip nyo na lang ito na what if gawin ko itong ganito? Dati po, idol ko po kasi yun yung mga napapanood ko. Kumbaga ginagaya ko po sila, ganun. Pero iniiba ko lang po ng baga pinapalitan ko yung mga kanila, yung idea, ganun. Pinapalitan ko lang po. So, kahit pa paano naman, pumapatok naman sa mga fans, sa mga viewers. Nakita nyo na lang isang beses yung video nyo, isa sa video nyo, umaangat yung views. So, nakikita nyo, nagiging effective kung ano yung ginagawa nyo sa social media. Yes po. Talagang talaga. Papasalamat din ako kasi dami ding sumusuporta sa kaugagan ko. Ayan, wala na akong masabi. Salamat talaga. Paano po ito? Soloista kayo nito o may nagbibideo talaga tayo, may kinausap ka na, videoan mo ako, ganito gagawin ko? Wala po eh. Talagang solo lang po talaga eh. Kasi nung time na yun kasi, wala rin akong mga kasama. Talagang nag-iisa lang din ako. Lumaki talaga akong mag-isa. Walang hindi umaasa sa pamilya, sa mga kapatid. So, yun. Solo lang po ako. Ano po yung buhay nyo noon nung hindi pa kayo mapasok dito sa social media? Ano yung trabaho nyo? Ano yung ginagawa nyo araw-araw?
Dati po, po ako eh. Lakotsero lang din. Ayun, napakalat-kalat lang sa daan. Tapos, ayun. May pamilya pa po ba kayo? Meron naman po. Kaso, medyo malayo din. Kaya, di bihira lang din Nagpapayo-payo naman po sila sa akin. Kaso, ako talaga, malayo po talaga yung loob ko sa mga ko. Pero natural na malikot ang utak mo sa ganito. Komedyante ka, natural. O bigla mo na lang inisip na baguhin ko kaya yung sarili ko noon. Dati, di ko rin po alam eh. Parang sinaniban na lang ako ng pagkakomedyante. Ayun, so, di naman totally komedyante, kumbaga ako lang. Di rin naman ako maboka, ganun. So, malikot lang yung isip ko siguro sa mga videos, ganun, yung mga edit, ayun. At kumagat sa masa. Kumagat naman po kahit ano. Tapos anong sabi mo sa mga magulang mo, sa mga kakilala mo, kaibigan mo na nung nakikita nila na umaangat ka na nakikita nila na sumisikat ka pare ah? Okay lang. Ayan, so... Okay lang. So, dinire-diretso mo na lang kung ano yung ginagawa mo noon. So, sa ngayon, patuloy pa rin yung ganun yung ginagawa mo? Sa ngayon po, bihira na lang po kasi ako mag-upload kasi naka-restrictions kasi yung mga account ko eh. Halos lahat yan sa TikTok, Facebook, IG, may mga Anong violation mo? Illegal possession of handsome face. Mga account po, marami po kasi nga nagre-report. Okay. Di din maiiwasan yun eh. Madaming trolls, Oo. ganun. Nasa Pinas tayo eh. Kasi meron dyan mga inggit, ang pangit naman na ito, bakit itong sumisikat? Parang ganun eh. Hindi naman po pangit. Pogi po. Okay, iba yung mukha na ito, parang exotic mukha na ito, ba't ito sumisikat ito? Ako, todo edit ng video ko, hindi man lang, parang ganun, maabot ka ba sa ganun na... Opo. Kasi, pero naiintindihan ko naman po kasi alam ko marami din naman taong mga insecure kasi ganun nga, gwapo ako masyado. So, wala, hayaan na lang natin. Mapunta naman tayo, sir, sa mga comments sa Facebook. Naapektuhan ka ba ng mga basher na mga tao o sinasakyan mo na lang? Sinasakyan ko na lang po sila eh kasi nagpapasalamat din ako sa kanila kung hindi dahil sa mga comment nila, hindi rin tataas yung mga engagement ko. So, masasabi ko na lang sa inyo, ito kayo. nung una, sir, nung mga unang beses mo na, nakakarinig ka ng mga hindi magagandang komento, natatamaan ka ba dito? Ano yung nasa damdamin mo noon? Nung dati, medyo nasasaktan naman po kahit papaano. Kasi ako, tao lang din naman ako, gwapo. Pero, kahit paano nasasaktan din. So, yun, hanggang sa nasanay na lang din. Kasi paulit-ulit na lang din yung mga sinasabi nila. Ano halimbawa ng mga sinasabi ng mga tao na hindi magaganda? Hindi ka naman talaga totoo gwapo eh. Pangit ka eh. Gumagano sila. Pero alam ko naman sa sarili ko na wala namang ginawang pangit ang Diyos. So, ayun. Yun na lang yung nasa mindset ko. Bukod sa Facebook, may iba ka pa bang social media na ganyan ang ginagawa mo? Kasi po, sa mga social media ko, kung ano yung in-upload ko, yun na rin yung i-upload ko din po sa iba. Po. Sa IG ko, meron ako 1 million followers. Ganon din. Sa TikTok, million followers din. Sa Facebook, soon, magmi-million na. So, hopefully guys, supportahan nyo ako. Ayun. Pero alam mo, sa ibang social media platform, may iba-ibang community, may iba-ibang tao ang makikita mo eh. Kagaya nito, minsan sa Facebook, ang papangit, puro negative yung mga komento nila. Paglipat mo sa ibang social media, puro positive. Anong masasabi mo sa ganun? Nakikita mo ba na magaganda yung, may nakita kang magandang mga nagko-comment sa'yo nun? Meron naman po. Yun nga, sinasabi nila, pagpatuloy mo lang. Huwag mong pakinggan yung masasabihin ng iba. Inggit lang sila. Yun. Okay lang sa akin yung gano'n. Paano yung ginagawa mo pag wala ka na may isip na content? Kung na lang po ngayon, sa ngayon po kasi talaga, nagpo-focus ako sa spiritual po. Ayan, so, kaya di na rin ako gaano makapag-edit, makapag-upload. Kasi yun nga, nakapokus ako ngayon sa goal ko na manggamot ng mga tao. Ayan. So, sa awa ng Diyos, kahit pa paano, ay nagagamot naman yan sa tulong ng maestro kong si Maestro Ozzy. Ayan. So, sa tingin mo ba, bibitawan mo na yung karakter mo noon at papasok ka na sa mundo ng spiritual na ganitong content?
papasukin ko po itong mundo ng spiritual pero hindi pa rin po magbabago. Ganun pa rin po. Nandun pa rin yung pagka-komedyante ko. Tapos, siyempre, mahahaluan na ng seryoso. Ayun, so, siguro baka manibago lang din yung mga viewers ko po. Sa tingin mo ba may hirapan ka na mapaniwala yung mga tao dahil ang pagkakakilala nila sa'yo noon, kumidyate ka. Opo, tutusin nga po daming di naniniwala sa akin ngayon kasi akala nila, ako kasi dati po, yung mga ginagawa ko tulad nun, conductor, attorney, ganun. Iba-ibang persona ba? Akala lang nila nagtitrip ako ngayon, di nila alam seryoso na pala ako. Paano mo sasabihin sa mga tao na this time seryoso ka, seryoso yung content mo na panggagamot at spiritual content na itong magiging channel mo? Siguro hindi ko na lang po sasabihin. Papakita ko na lang po. Upload na lang po ako ng mga patunay na nanggagamot, may mga napapagaling. Ganun. Actually, new breed itong ganitong comedy and may halong spiritual na Biglang nag-sink in sa isip ko na, sige, patulan natin to. Baga, parang experience, ganun po. Baga, gusto ko rin masubukan. Kasi, tulad nga nung sabi ko po kanina, ang dami, na-curious ako sa mga napapakinggan ko, ganun. Baga, gusto ko rin maka-experience ng mga kababalaghan, yung mga hindi mapaliwanag, ganun. So, kahit pa paano, meron naman na po. Ayun. So, sa tingin mo ba, pagtawag sa'yo to ng Panginoon para, kumbaga, gabay mo na pasukin ito? Opo. Yun na nga po. Kasi, unang goal ko po talaga is makatulong. Kaya, pinasok ko tong makapanggamot ng mga kapwa. Siyempre, higit sa lahat yung manugis. Yan, kung familiar kayo doon, yung manugis ng mga masasamang nilalang. Kailan mo inumpisahan to, Sir MJ? Ako wala pa po kung isang buwan Pero dahil nga sa gabay ni Maestro, kahit pa paano, nakakapagpagana naman na din po ng mga orasyon. Yan, ganun. Sa tingin mo, Sir MJ, kaya mo naman at ready ka na dito sa papasukin mo? Opo, kaya naman na po. Medyo nahihirapan pa lang kasi nangangapa pa lang kasi bago pa nga lang po. Pero, kakayanin. What if, Sir MJ, kung sakali na iparamdam sa iyo ng Panginoon na dapat mong bitawan itong pagko-comedy mo na karakter at pasukin na ito ng seryoso, magagawa mo ba ito? Kung yun po yung hiling ng Panginoon, siyempre gagawin ko po. Kasi kung makakatulong din naman sa nakakarami, sige, banat. Maging bantog. Bantog na manggagamot. Yun po yung goal ko talaga. Goal ko lang talaga gusto kong makatulong sa mga taong may sakit spiritual, ganun, sa mga ginagambala. Yun po. So, ang nakikita mo sa sarili mo dito, Sir, bali, manggagamot ka na ng tao, makakabasa ka na, makakapagbigay ka ng mga ritual sa pamamagitan ng turo ni Maestro Ozzy. Yes po. Hindi naman po kasi lahat ng mga nasa spiritual pare-parehas ng kwan. May mga iba't ibang kwan din po yan. Baga, kung saan siya mas sanay, ganun. Baga sa akin, sa combat, yun po yung pinakakwan ko. Kasi kung combat kasi, nandun na rin yung panggagamot Tatanggalin mo din yung mga sakit nila, gano'n. Nung baga, papalayasin mo yung gumagambala, gano'n. Handa naman po. Actually, ngayon sinusubok na ako May mga problemang dumadating, ayun. Tapos, tukso. Ayan, speaking of tukso naman, ayan, daming babaeng umaaligid sa akin. Wala na akong peace of mind. Sa pagtulog, hinahabol pa rin ako ng mga babae. So, nandun na tayo sa tawag na pagsubok na yun. In the future, hindi ko po alam kasi hindi ko naman po nakikita yung future ko. Ayan. So, basta bahala na po. Basta kakayanin kung ano man yung dumating na pagsubok. Willing ka ba, Sir MJ, na ma-open yung tinatawag nating third eye? Na ito yung makakakita ka ng mga bagay na hindi mo pa nakikita noon. Tingin mo handa ka dito? Handang-handa naman po. Excited na nga po.
Gustong-gusto ko na makakita ng mga kan eh. Ng mga, alam yung mga ibang nilalang ganun po. Opo. May mga pangyayari rin ba na nagkakaroon ng inspirasyon sa'yo na minsan nakakita ka sa panaginip ng pagtawag ng Panginoon para pasukin mo to? Sa ngayon po, wala pa po eh. Pero may mga nakikita naman akong mga senyales, gano'n. Tulad nun, nung nakaraan na nagiinip ako about sa sa mga nanunugis ako ng mga kalaban, gano'n. So, baka konektado din po yun. Pangarap mo ba to, sir, nung simula ng bata ka o bigla na lang nagbago yung isip mo? Biglaan lang po eh. Talagang din po eh. Kasi pangarap ko lang po nung bata ako, maging maging artista. Maging mapunta sa Hollywood, gano'n. Yun yung mga pangarap ko nung bata ako. Pero ngayon eh, as in talaga biglaan lang din po. Paano kung sakali, sir, na mangyari na may kumuha sa'yo as kunin kang artista? Siyempre, papasok ka sa industriya ng pagiging artista at mamimili ka kung magiging artista ka o itutuloy mo tong spiritual. Ano ang pipiliin mo sa tingin? Siyempre sa spiritual po kasi yun na talaga yung ko eh. Baga pinangako ko na eh, na gusto kong makatulong sa mga nangangailangan. So sa pag-aartista, hindi na kailangan kasi medyo nakilala naman na tayo. Ayan, so focus na lang tayo sa pag-i-spiritual po. Bilang lumaking mag-isa, ayan, mas maganda pa rin talaga kung may kasama kayo, ganun. May mahihingihan ka ng tulong, ganun. So, basta, laban lang. Ano pong ibig niyo sabihin na lumaki kayo mag-isa? Like, hindi talaga ako yung baga, hindi ako masa sa mga magulang ko, ganun. Yun, sa mga sa kakilala ko, ganun. So, talagang mag-isa, solo, baga, lone wolf. Wala po kayong kapatid? Meron po. 5 po kami. Pero ibig sabihin, hindi ka umaasa sa mga kahit sino sa mga pamilya mo? Madami din akong pinasukan na trabaho eh. Like, mga sideline, ganun. Naghuhugas, waiter, ganun. Tapos, naging cleaner din sa mall. Ganun. Ano tawag doon? Housekeeping, mga ganun po. Ayan. Dami. Noong mga panahon na yun, sir, magiba sa isip na magiging sikat ka sa social media pagdating ng araw? Na parang malikot na lang yung utak ko noon pa eh. Naisip mo ba yun? Hindi po eh. Hindi. Talagang lang din eh. Biglaan lang din. Nagulat na lang din ako sa nangyari. So, ibang-iba yung ugali mo noon? Opo, ibang-iba po. Pinasok mo sa social media? Kumbaga, for example na lang, pogi ako dati. Mas lalo kong pumogi. Ganun. So, sa tingin mo, ito yung pagiging natural mo nung pumasok ka sa social media? Apo. Yung noon, hindi mo pa nailalabas yung sarili hindi mo? Hindi pa po. Pagpasok mo sa social media, ito na yung ako ito. Ito yung gusto ko. Parang ganun na lang. Which is, nagbago ngayon, ang gusto mo naman pasukin, yung spiritual. Kung sa spiritual, magtiwala lang po kayo sa Panginoon. And syempre, pagtiwalaan nyo din yung mga spiritual guidance nyo. Yan, yung mga gagamot nyo, ganun. Kasi hindi naman gagana yung mga orasyon kapag di nyo tawag na ito? Pinapaniwalaan. Eh. Kailangan nyo rin talaga ng paniniwala, yan, pananampalataya. Ganun po. Singit ko lang, shoutout nga pala sa mga sa Kilabot 4, ayan, sa maestro ko, ayan, tapos sa shoutout na rin kay Papa God, ayan. Naway gabayan mo ko palagi at wag mo kong pababayaan. Papugiin mo pa ako lalo. Sa spiritual po na page ko, Poging Healer po, follow nyo. Tapos sa profile ko, MJ Sable. Sa TikTok, Exotic Handsome. Sa IG, MJ Sable. Yun lang po. Pero soon, baka mag-con na rin po ako sa YouTube. So, supportahan nyo din po.